Si Pangulong Duterte, tinagurian siyang The Punisher sa Davao. Yan yung bansag sa kanya. Pakinggan. Matapang, walang kinatatakutan. The Punisher kung tawagin ng iilan. Ngunit para sa karamihan, siya ay maaasahan. Totoo at may malasakit sa tao. At higit sa lahat, mapagmahal na padre de pamilya. Ito, si Rodrigo Roa Duterte o mas kilala sa tawag na Tatay Digong. March 28, taong 1945, ipinanganak si Tatay Digong sa Maasin, Southern Leyte. Nagtapos siya ng kursong Political Science at kumuha ng Law sa San Beda College. At sa taong 1972, isa na siyang ganap na abogado. Naglingkod si Rodrigo bilang Special Counsel at kalaunan ay naging City Prosecutor ng Prosecutor's Office ng Davao City mula dekada 70 hanggang 80. Hanggang itinalaga siya ng dating Pangulong Corazon Aquino bilang Officer in Charge, Vice Mayor sa lungsod ng Davao. Dito nagsimula ang kanyang political journey. 1988 nang unang tumakbo bilang alkalde sa Davao City si Rodrigo Duterte. Nanalo ito at hindi na natalo pa sa lokal na halalan simula nung siya'y naupo. Isa siya sa mga alkalde na pinakamatagal na naglingkod sa lungsod, kung saan umabot sa 7 termino o katumbas ng mahigit 22 taon. Taong 2016, nanalo bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas at kauna-unahang Mindanaoan President si Rodrigo Roa Duterte. Marami ang namangha sa kakaibang estilo ng pamumuno ni Tatay Digong. Iba kasi ang katangian nito sa mga karaniwang politiko. Sa pananalita, pananamit at pakikitungo, daw sumasalamin siya sa karakter ng isang ordinaryong Pilipino. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na personalidad at maangas na pananalita, malaki ang puso ni Tatay Digong lalo na sa mga bata. Kung kaya tatay ang tawag sa kanya ng karamihan. Naging tradisyon nga ni Tatay Digong ang pagbisita sa Southern Philippines Medical Center tuwing Pasko upang mamigay ng aginaldo sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer na kanyang ipinagpatuloy kahit nung siya ay naupo bilang Pangulo ng Bansa. Binuksan din niya ang kanyang dating tirahan upang maging tahanan ng mga batang may cancer habang sila ay nagpapagamot. Madalas din itong nagiging emosyonal tuwing nakikipag-usap sa mga batang may sakit. Tumatak din siya sa isipan ng publiko dahil sa pagiging disciplinarian. Turo nito, sumunod sa batas at maging disiplinadong mamamayan. Ayon sa isang pag-aaral, sa kabila ng mga kritiko sa pamumuno ni Duterte, malaki pa rin ang suporta at tiwala ng mga Pilipino sa kanya. Kaugnay sa pagdiriwang ng Father's Day, nagpaabot ng mensahe at pagbati para sa kanyang ama, si Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte. Kwento ni Inday Sara, saksi siya sa naging sakripisyo at pagsisikap sa trabaho ng kanyang ama simula noong siya ay bata pa. Hiling ni Inday Sara, mas i-enjoy ng kanyang ama ang retirement nito. To former President Rodrigo Duterte, fondly called Tatay Digong by many. Tatay siya sa kadaghanan. Naginaot ko matagaan siya o maayong panlawas sa ato ang kadagahon o ma-enjoy niya ang iyang retirement. Tapos, ito lang naman yung mga nagawa niya sa Pilipinas nung siya ay namumuno pa. Tingnan nyo, ito lang naman nagawa niya mga kababayan. Pasensya na, yan lang naman ang nagawa niya sa Pilipinas. On the first year of the administration of President Rodrigo Duterte, he signed Executive Order No. 5 or the Ambition Natin 2040 that focuses for the 25-year long-term vision for the country to eradicate poverty. Also that year, the board approved 17 projects of the administration, such as the Plaridel Bypass Road, which the public started using on 2018, and the North-South Railway Project that has not stopped procurement and construction until this year when COVID-19 pandemic hit the country. On the second year of his term in 2018, the National Economic and Development Authority or NEDA reported the strongest economic growth since 1970, in which the economy was growing at
26% for 14 consecutive quarters. This is due to the progressive trade, increased infrastructure construction, and manufacturing. It was in 2019 when the inflation rate stays at 2.5%, and the Department of Labor and Employment said the number of employment Filipinos rose and unemployment fell 4.5%. When it comes to tax revenues, around 2.85 trillion was collected in 2018, 15.2% higher than in 2017. Despite the progress, Duterte's administration was also tested with calamities and crises. From Marawi siege, in which martial law was declared by President Duterte that lasted until December 2018, the eruption of Taal volcano, where the government spent more than 208 million for the assistance of the victims, until the latest COVID-19 pandemic that hit the country since early this year. Under the signed Bayanihan to Heal as One Act, the government allocated 275 billion budget for the aid, quarantine facilities, and the testing centers. Yet, in spite of the pandemic, the country was included on the top 20 global coronavirus innovation map, or the countries with the most innovative solutions to fight COVID-19. Karen Villanda for The Nation.